Siguradong mabibigo ang pagsalakay ng Rusya sa Ukraine simula pa lang. Hindi handa ang bansa para sa digmaan. At hindi lang isa, kundi dalawang malalaking pagkakamali ang nagawa nila. Maliit ang tingin nila sa kalaban. At sobra naman ang tiwala nila sa sarili nilang puwersa. Hindi iyan mga salita ng isang pro-Ukrainian na politiko o ng isang Western think tank. Ito ang mga salita ng isa sa pinakabeteranong general ng Rusya. Isang lalaki na halos isang dekada pa lang ang namuno sa buong hukbong lupa ng bansa. Vladimir Churkin, sa isang bihira at kapansin-pansing pagpapakita ng isang mataas na opisyal ng Rusya na tumangging sumunod sa linya ng Kremlin. Kamakailan, nakausap ni Churkin ang Russia radio outlet na RBC, tinuligsa si Vladimir Putin at inamin na hindi naging ayon sa inaasahan ng presidente ang digmaan sa Ukraine. Ang panayam na inilat hala sa RBC noong Nobyembre 27 ay itinampok sina retiradong Colonel General Churkin at Colonel Vladimir Trokhan ng Ministry of Defense. Nangyari ito matapos magmungkahi si Putin ng isang bagong programa na naglalayong magbigay ng makabagong armas ng Russia sa mga puwersa ng Collective Security Treaty Organization o Collective Security Treaty Organization, isang alyansang militar ng 6 na post-Soviet na estado. Ito ay ang Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia at Tajikistan. Inanunsyo ni Putin sa Collective Security Treaty Organization Summit sa Bishkek ang plano niya at binanggit kung paano napatunayan ng armas ng Russia ang bisa nito sa totoong labanan na malamang tumutukoy sa digmaan sa Ukraine. Layunin ng RBC na talakayin ang anunsyo kasama ang dalawang batikang panauhing militar. Tinuturuan ng mga tagapagsalita ang mga tagapakinig tungkol sa kung anong mga uri ng armas ang ginagamit ng Russia ngayon at kung paano nagbago at umunlad ang sandatahang lakas ng bansa sa mga nakaraang taon, lalo na mula noong 2000 at 22 karaniwan na ang ganitong uri ng talakayan sa maraming istasyon ng radyo sa Russia at ang mga panauhin tulad ni Churkin ay karaniwang iniimbitahan upang ibahagi ang benepisyo ng kanilang karanasan at karunungan. Maraming kilalang personalidad ang nakakaalam ng halaga ng pagsunod sa playbook ng Kremlin. Pinapalakas ang imahe ng militar at iniiwasan ang anumang kontrobersyal o kritikal sa pamumuno ng Russia. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nagpasya si Churkin na hindi siya magpapigil. Ilang minuto pa lang mula simula ng panayam, agad nang inatake ni Churkin, dating commander ng Russian Ground Forces, ang militar at pamunuan ng bansa. Naniniwala akong hindi na naman handa ang Russia sa digmaan, gaya ng dati, dahil minamaliit nila ang kalaban at sobra ang tiwala sa sarili. Siyempre, tama si Churkin. Papalapit na sa ika-4 na anibersaryo ang digmaan. Hindi inaasahan na tatagal ito ng ganito. Bilang mas malaki, mas mayaman, at sa teorya ay mas malakas na bansa, inaasahan na wawasakin ng Rusya ang kalaban nito agad-agad. Kilala ang Rusya bilang isa sa pinakamakapangyarihang military superpower sa mundo at may malawak na karanasan sa mga kampanya sa iba't ibang lugar. Ipinagmamalaki nito ang pinakamalalakas na tangke, mapaminsalang misil, mabilis na fighter jet, at mapinsalang artillery system sa mundo. Samantala, ang Ukraine ay tiyak na hindi kilala bilang isang malaking military power. Wala itong kahit na anong kalapit sa laki ng defense budget ng Russia. Wala rin itong malaking hukbo o walang katapusang supply ng tangke, misil, bomba, at bala mula sa panahon ng Soviet. Sa papel, hindi patas ng laban na ito, na parang sigurado ng dudurugin ng Russia ang kahit anong depensa na kayang buuin ng Ukraine. Hindi sa papel nilalabanan ang digmaan. At iyon ang pagkakamali ng Russia. Naniwala ang Kremlin sa sarili nilang hype. Ayon kay Churkin, ang mga pinuno nito, tulad ni Putin, ay ginugol ang napakaraming oras sa pagyayabang tungkol sa kanilang mga tangke, mga sundalo, mga barko, mga jet, at lahat ng nasa pagitan. Nabuo nila ang imaheng halos di mapapagod at di matatalo ang hukbong Ruso, na parang ito ang pinakamalaki at pinakamahusay na puwersa sa kasaysayan. Handang tumawid sa hangganan, pumasok sa teritoryo, at talunin ang sinumang haharang. Sa totoo lang, hindi rin basta-basta ang hukbong Ruso. Ang pulang hukbo ng Unyong Soviet ay isa sa pinakadakila at pinakamaimpluwensyang sandatahang lakas sa kasaysayan. Malaking papel ang ginampanan sa pagkatalo ng Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi kasing lakas ng sinasabi ni Putin at ng kanyang mga alipores ang puwersa ng Kremlin. Pinatunayan ng nakaraang 3 taon ang katotohanang iyan.
Nahirapan ang Russia sa Ukraine at nagtamo ng matitinding pagkalugi ayon sa ulat ng Ministry of Defense ng United Kingdom. Mahigit 11 milyong tropa ng Moscow ang napatay o nasugatan na ngayon. Simula Pebrero 2000 at 22,332,000 ang nasawi o nasugatan ngayong 2000 at 25 lang. At patuloy pang tumataas ang bilang ng kaswalti nitong mga huling buwan. Ayon sa isinulat ng MOD, patuloy tumaas ang kaswalti ng Rusya noong Oktubre 2000 at 25 lumampas sa 1,000 kada araw. Mula Oktubre 2012, malaki rin ang naging lugi ng Rusya sa ari-arian at kagamitan. Lahat ng ito ay mahusay na naitala. May mga opisyal na sanggunian at open source intelligence group tulad ng Oryx. Napansin ng Kremlin na libo-libo sa kanilang mga tangke, armored vehicles, air defenses, radar, artillery systems, at iba pang kagamitan ang napasabog ng mga drone, missile, mina, at iba pa ng Ukraine. Ayon kay Cherkin, karamihan dito ay dahil hindi handa ang Russia para sa digmaan, pero pumasok pa rin sila dala ang kayabangan at pakiramdam ng karapatan. Akala ni Putin at ng mga kumander niya na madali lang sakupin ang Ukraine at mabilis nilang makakamit ang tagumpay. May mga sundalong inutusan mag-empake ng uniforme para sa parada bago tumawid ng hangganan. Dahil naniwala silang itataas ang bandila ng Russia sa Kiev. Ayon kay Cherkin, noong Pebrero 24 halos lahat ay nagsabing matatapos ang digmaan sa loob ng 3 araw. Tatapusin natin sila agad. Tama ito. Walang sinabi si Cherkin sa panayam na ito na hindi totoo o sabwatan, dahil tugma ang kanyang mga pahayag sa ibang pinagkukunan. Ito ay malamig na katotohanan. Mga impormasyong bihirang marinig mula sa mga opisyal ng Russia na madalas purihin si Putin at sumunod sa propaganda ng Kremlin. Habang ang ilan sa mga mas makatuwirang isipan sa kaninang mga Ruso ay maaaring nagkaroon ng kanilang mga pagdududa. Maraming sundalo, kumander, at opisyal ng Kremlin ang naniniwalang agad matatapos ang digmaan o espesyal na operasyong militar ng Russia. Inaasahan nila ang mabilis na tagumpay na may kaunting pagkalugi, katulad ng 5 araw na digmaan nila laban sa Georgia, kung saan mabilis ding sinakop ng Russia ang ilang rehiyon nito. Noong 2008 binanggit ni Cherkin sa panayam na may papel ang Tbilisi Syndrome at 5 araw na digmaan laban sa Georgia. Sa madaling salita, naramdaman ng Kremlin na nasakop nito ang Georgia at mga teritoryo nito na halos walang paglaban. Bakit hindi rin ito magawa sa Ukraine? Maaaring tumawid ang mga puwersa nito sa hangganan? Angkinin ang 4 na teritoryong unang tinerget ni Vladimir Putin. Ito ay ang Donetsk, Kherson, Luhansk, at Zaporizhia. At palakihin ang laki, kapangyarihan, at impluwensya ng Russia. Lahat ng ito sa loob lamang ng 1 o 2 linggo. Walang digmaan na parehong-pareho. Maraming salik at variable ang nagbabago habang lumilipas ang panahon. Hindi ibig sabihin na dahil mabilis at madali ang isang digmaan, ganoon na rin ang susunod na pananakop. Patunay ito ng labis na kumpiyansa at kayabangan ng Rusya nang simulan ang digmaan sa Ukranya. Kaugnay ito sa unang sinabi ni Cherkin tungkol sa pagmamaliit ng Rusya sa kalaban. Malinaw na naramdaman ng Kremlin na kahit magpasya ang militar ng Ukranya na ipagtanggol ang kanilang lupa at lumaban sa mga mananakop, masyadong makapangyarihan ang makinarya ng digmaan ng Rusya. Tinalo nila ang kanilang mga kalaban ng madali. At sa katunayan, sa maikling panahon noong 2022 iyon, ang tila nangyayari sa mga unang araw at linggo ng digmaan. Mabilis na sumulong ang mga puwersa ng Rusya, madaling nakakakuha ng teritoryo at nananalo sa malalaking labanan gaya ng Zaporizhia at Mariupol. Dahil sa mga unang tagumpay nito, kontrolado ng Rusya sa isang punto ang humigit kumulang 27% ng teritoryo ng Ukraine at mukhang malapit ng makuha ang 4 na rehiyon na gusto nito, kung hindi man higit pa. Pagkatapos nag-iba ang laban dahil sa hangaring protektahan ang kanilang tao at soberanya. Napatunayan ng militar ng Ukraine na mas malakas at matatag sila kaysa inaasahan. Pati ng Rusya, maraming sibilyan din ang kumuha ng armas upang sumali sa laban, ginampanan ang kanilang bahagi sa pagprotekta sa kanilang bayan at pagpigil sa mga mananakop mula sa Moscow. Sa dulo ng 2022, dahil sa tapang, determinasyon, at matalinong estratehiya,
Nabawi ng Ukraine ang maraming lupain mula sa Rusya, kaya bumaba sa wala pang 20% ng bansa ang kontrol ng Kremlin. Ganyan din ang naging sitwasyon sa mga sumunod na taon. Nagawa pa ring masakop ng Rusya ang ilang bahagi ng lupa at patuloy nila itong ginagawa sa mga frontline. Mabagal ang usad ng kanilang puwersa at marami silang nawawalang kagamitan at tauhan. Kahit maliit lang ang nakukuhang bahagi ng maputik na bukirin at abandonadong pamayanan na puno ng hukay. Nangyari ito dahil sumali ang Rusya sa digmaan na tiwalang panalo na sila. Tulad ng binanggit ni Chirkin, malaking bahagi ng paniniwalang iyon ay nakabatay sa lubhang maling impormasyon na ibinigay ng mga ahensya ng intelihensya ng Kremlin. Mababa ang marka ko sa lahat ng serbisyo ng intelihensya ng Rusya dahil maling impormasyon ang natanggap ng mga awtoridad. Akala natin 70% ng Ukranya ay panig sa atin at 30% ang laban, pero kabaligtaran pala. Alam natin ang kinahinatnan nito. Sa unang linggo pa lang, may matinding leksyon na tayong natutunan. Ito rin ay isa sa mga malalaking kwento ng digmaan noong mga unang yugto nito. Bago pa nagsimula ang digmaan, binubuo na ng Rusya ang puwersa nila sa hangganan ng Ukraine. Ibinabalita na noon ng mga ulat ang kapangyarihan ng propaganda ng Kremlin sa pag-impluwensya kung paano tinitingnan ng mga Ruso ang kanilang mga kapitbahay na Ukranyano. Matagal nang nagbabahagi ang mga media outlet na suportado ng Estado ng mga kwento kung gaano kasama ang naging buhay sa Ukraine, lalo na sa mga silangang rehiyon nito. Ikinuwento nila ang tungkol sa mga Nazi at iba pang masasamang puwersang sumakop at nagdulot ng kaguluhan sa bansa. Dahil dito, inisip ng maraming Ruso, pati militar, na tatanggapin silang mga bayani at tagapagpalaya. Pagkatawid nila sa hangganan, inakala nilang magpapasalamat at yayakap sa kanila ang mga mahihirap na pamilyang Ukranyano dahil sa pagsagip sa kanila mula sa pang-aapi. Ulat noong simula ng pananakop ang nagsabing, nalinlang si Putin ng ilang opisyal. Ayon kay Ben Wallace, dating kalihim ng depensa ng United Kingdom, naniniwala si Pangulong Putin na tatanggapin siya ng mga taong ito bilang isang tagapagpalaya. Sigurado siyang iisang lahi ang mga Ruso at Ukranyano ayon sa kanyang paniniwala at mga sulatin. Hinihintay lang nila ang dakilang Tsar o Pangulo ng Rusya na dumating para palayain sila. At syempre, kapag ginawa mo ang ganung palagay, ginagawa mo rin ang lahat ng desisyong nakikita natin sa ating mga telebisyon na isang uri ng kayabangan, sandatahang lakas na naipit, mga batang sundalong baguhan na hindi handa dahil inisip lang ng mga opisyal na magiging mas madali ito kaysa sa inaakala nila. Nakikita natin ang mga kagamitan sa maling lugar. At sa tingin ko, kaya siya nagpapatuloy sa ginagawa niya. Hindi magtatagal at malalantad din ang katotohanan. Ilang araw matapos magsimula ang pananakop, may ulat na ang mga bihag ng digmaang Ruso ay nadismaya at sinabing niloko sila ng kanilang gobyerno. Sabi ng opisyal, niloko nila kami, peke lahat ng sinabi. Sasabihin kong umalis ang mga tao ko sa teritoryo ng Ukraine. May pamilya at anak kami. At 70% sa amin ay gustong umuwi na lang. May ilan na umaming pumasok sa Ukraine na akala nila ay maliit na ehersisyong militar lang. Hindi totoong digmaan o pananakop. Hindi nila inakala na may paglaban. Marami ang naniwala na sasalubungin sila ng bulaklak at palakpakan, hindi ng baril at bomba. Ayon kay Chirkin, ang sanhi ng maling impormasyon ay ang Federal Security Service or Federal Security Service, ang pangunahing intelihensya ng Russia at kahalili ng KGB noong Soviet. Ayon sa ulat, kumpiyansa ang mga Federal Security Service agent na magiging mabilis at matagumpay ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Noong mga araw bago tumawid ang mga puwersa sa hangganan, ginugol ng ahensya ang karamihan ng oras nito sa paghahanda ng mga ligtas na bahay at tirahan sa Kyiv. Handa para sa mga bagong miyembro ng pro-Russian na gobyerno na balak nilang ipwesto. Naniniwala ito na kaunti lang ang paglaban ng Ukraine. Magmamartsa ang mga sundalong iyon sa Kyiv, kukunin ang lungsod, pababagsakin si Volodymyr Zelensky, at gagawing puppet ng Kremlin ang Ukraine tulad ng Belarus. Malinaw na, malayo sa katotohanan ang mga pagtatasa ng Federal Security Service tungkol sa matinding pagkakamali ng ahensya sa pagbasa ng sitwasyon sa kabila ng kanilang kilalang reputasyon. Misteryo pa rin ito kahit sa eksperto tulad ni William B. Taylor Jr., dating United States Ambassador sa Ukraine, na nagsabing kung prioridad ng security services ang pag-unawa sa Ukraine at doon nakabase ang planong militar mo, paano nila nagawang magkamali ng ganoon? Paano nila naisip na hindi lalaban ang mga Ukrainian?
na si Pangulong Zelensky ay hindi magpapakita ng matapang na paglaban. Tiyak na nagkaroon ng pagkakahiwalay ang Federal Security Service at pinakamataas na pamunuan. Anuman ang dahilan o paano ito nangyari, nagbigay ang Federal Security Service ng maling impormasyon. Ang impormasyong iyon ang nagbigay sa sandatahang lakas ng Russia ng labis na kumpiyansa. At ang kumpiyansang iyon ang nagdulot ng napakaraming pagkakamali sa mga unang yugto ng pananakop na siya namang nagdadala sa atin sa kasalukuyan, kung saan patuloy na nawawalan ng mga sundalo at kagamitan ang Russia sa nakakabahalang bilis. Naputol na ang ugnayan nito sa malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad at lubog na lubog sa gitna ng isang krisis sa ekonomiya. Dahil lang yon sa maling impormasyon at kulang sa pagpaplano. Sinamantala ni Chirkin ang okasyon para biruin si dating Russian Defense Minister Sergei Shoigu. Sinabi niya na dahil ipinagtanggol ng Ukraine ang sarili at itinaboy ang puwersa ng Kremlin, napilitan si Shoigu na isuko ang planong sakupin ang Kyiv. Sinabi niya na nagpapakita ng kabutihang loob ang bansa sa pagluluwag ng operasyon sa paligid ng kabisera ng Ukraine. Ayon kay Chirkin, nagmamadaling itago ng Kremlin ang kahihiyan. Anya, ilang patay at sugatan ang iniwan natin doon malapit sa Kyiv, tanging ang ating hukbo lang ang nakakaalam. Lahat ng sinabi ni Chirkin ay totoo, nakabatay sa realidad at suportado ng ebidensya. Nakakagulat talaga na nagbigay siya ng ganitong pahayag dahil hindi ito normal. Bihira hayagang pumuna sa Kremlin o sa mga desisyon nito ang mga opisyal, politiko at militar ng Russia, aktibo man o retirado. May sinusunod silang mahigpit na code of conduct. Palaging pinupuri si Putin. Hindi sinisira ang kanyang autoridad at itinutulak ang mga pahayag na tugma sa agenda ng Kremlin. At kung may isang lumihis sa nakasanayan, halos tiyak na sila ay mapaparusahan dahil dito. Ang pagbatikos sa digmaan sa Russia sa publiko ay maaaring magresulta sa matinding kasong kriminal at hanggang 15 taong pagkakakulong sa mga itinuturing na matitigas ang ulo. Noong 2022 ayon sa Amnesty International, mahigit 21,000 katao ang naparusahan dahil sa pagpuna sa digmaan o pagpapakalat ng impormasyong itinuturing ng estado na mali. Mula noon, pinahigpit pa ng Russia ang mga patakaran at regulasyon nito upang mas madali at mas agresibong usigin ang mga sumasalungat at patahimikin ang mga kritiko. Libu-libong media, aktivista, sikat na personalidad, at iba pa ang nilagyan ng label na dayuhang ahente, terorista o hindi kanais-nais na organisasyon. Dahil dito, maraming Ruso, pati tutol kay Putin, ay takot magsalita dahil baka makulong o mapahamak. Si Chirkin ay isang respetadong opisyal at veteranong militar na may halos 4 na dekadang karanasan. Inialay ang buhay sa Soviet at sa hukbong Ruso. Umakyat siya sa ranggo hanggang makamit ang isa sa pinakamataas na posisyon bilang commander ng mga puwersang panlupa ng Russia noong 2000 at 12 bago siya tinanggal ni Putin sa kanyang tungkulin noong 2013. Pag nagsalita si Chirkin, nakikinig ang lahat, kaya naman mas nakakagulat na nagawa niyang magdesisyon ng matapang at walang takot na sabihin ang mga pahayag na ito at magsalita ng lantaran tungkol sa kayabangan ng Kremlin, kawalang kakayahan ng Federal Security Service at kahangalan ng militar. Sa paggawa nito, maaaring nasa panganib ni Chirkin ang reputasyon, kaligtasan at kinabukasan niya, at posibleng mapasama ang pangalan niya sa listahan ng mga dayuhang ahente o terorista. Pero malinaw na hindi naging sapat ang mga banta at takot na iyon para pigilan siyang magsalita ng katotohanan. Kung susunod ang mas maraming mataas na opisyal ng Russia sa halimbawa at aakuin ang mga pagkakamali ng bansa, maaaring sapat ito para wasakin ang propaganda machine ni Putin. Matuto pa tungkol sa hirap na dinaranas ng hukbong Ruso sa videong ito, kabilang ang pagpapadala ng ilang sundalo sa labanan. Walang pangunahing gamit, itinapon sila sa gilingan ng karne na halos walang tsansang mabuhay. Tingnan ang paliwanag namin kung paano at bakit ang dating kinatatakutang fleet ng tangke ng Rusya ay tuluyan ng nagkawatak-watak at hindi nabanta sa mga tagapagtanggol ng Kiev. At salamat sa panonood.